Sunod-sunod na katok ang narinig ni Jillian sa pintuan. Agad niya itong binuksan at tumambad sa kanya ang mukha ni Aling Edna na may dalang 10 shopping bags. Magalang ito ngumiti sa kanya habang tipid siyang tinanong, "Ma'am, good morning po. Saan po pwedeng ilagay ang mga ito, ma'am?" Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa mga malalaking shopping bags na hawak ng matanda. "Ano po ang mga yan?" "Naku ma'am, hindi ko nga po alam eh. Inutusan lang po ako ni sir na dalhin daw sa kwarto niya dahil nandito ka raw. Para daw po sa inyo lahat ng ito, ma'am." Wala sa sariling inabot niya ang mga shopping bags mula sa kamay ni Aling Edna. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi ito binigay sa kanya. "Ay, ako na po ma'am. Sabihin niyo lang po kung saan ko ilalagay." Napakamot siya sa batok dahil sa sobrang galang ng matanda. Halata pa itong parang natatakot sa kanya. Hindi niya ito masisisi. Siguro ay natakot ito dahil sa ginawa niya kahapon na paghagis ng kahit anong gamit na madampot niya. Binigyan niya ng daan ang matanda upang makapasok sa loob ng silid. "Ilagay ko na lang po dito, ma'am, ha?" Sabay lapag niya sa mga shopping bag sa ibabaw ng kama. Palabas na ito ng silid nang muli siyang binalingan. "Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, ma'am. Maghanda na raw po kayo, sabi ni sir. May lakad daw po kayo mamaya." Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng matanda na sumagot pa dahil agad na itong nagmamadali na nagpaalam sa kanya. Ito na ang kusang nagsara ng pinto matapos itong makalabas. Binalingan niya mga shopping bags na nakahilera sa ibabaw ng kama at binuksan ang lahat ng yun. Napataas siya ng kilay nang makita ang laman ng isang shopping bags. Namumula ang kanyang pisngi habang nakatitig sa mga ternong mga panloob na halos kulay pula lahat. Nagtataka siya kung saan nakuha ng lalaking yon ng ideya na paborito niya ang pula. Mabilis niyang binuksan ang lahat ng shopping bags at naghanap ng pwede niyang maisuot. Pagkakataon na niya mamaya na makatakas kapag nakalabas na siya ng islang to. Biglang nawala ang excitement niya habang nakatingin sa mga nakakalat na mga bestida sa kama. Halos lahat ay abot ang haba hanggang sa kanyang paa at iba'y abot pa hanggang talampakan niya dahil 5 feet lang naman ang height niya. Nagtataka siya kung anong taon ba ay pinanganak ang halimaw na lalaking yun. Bakit puro panahon ni Maria Clara ang pinamili nito para sa kanya? Hindi naman siguro nag-reincarnate si Juan Crisostomo Ibarra ng Noli Me Tangere sa katauhan niya, di ba? Biglang nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan hanggang sa nakaisip siya ng magandang ideya. Mabilis siyang lumabas ng silid at tinawag si Aling Edna. Maya-maya pa ay bumalik siya sa silid ni Miko na may hawak na sinulid, karayom at gunting sa mga kamay. Dito siya magaling. Fashion designer ang hilig niya. Kaya lang ay hindi siya sinuportahan ng kanyang ama. Excited na naman siyang kinuha ang kulay puting bestida na satin na napili niya at inaltered yon hanggang above the knee. Ang sleeve nito ay ginawa niyang off-shoulder upang lumitaw ang kanyang nunal sa chest bone at ipinangangalanda kanyang dibdib. Tuwang-tuwa siya habang nakatingin sa malaking salamin. Perfect ang pagkakagawa niya dahil fit na fit ito sa balingkinita niyang katawan. Hindi pa siya nakontento. Hinubad niya itong muli at ginawang split corset design ang ibabang parte ng damit. Kaya lumitaw na naman ang makinis at perfect niyang mga legs. Dahil sa nag-overlap na hiwa sa bandang gitna ng damit niya. Nakangiti siyang pumasok sa bathroom at mabilis na naligo. Tamang-tama, tapos na siyang magbihis nang marinig niya ang boses ni Aling Edna habang kumakatok sa labas ng pinto. Nakangiti siyang binuksan niyon at excited na lumabas. "Sus Mariosep, mahabaging kaluluwa." Napalis kaagad ang ngiti niya sa labi matapos marinig ang sinabi ni Aling Edna. Sinabayan pa nito ng pag-sign of the cross sa sarili habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Naku ma'am, maawa ka. Palitan niyo ang damit ninyo ma'am bago pa kayo makita ni sir." Nangangatal na wika nito sa kanya na parang iiyak na sa pagmamakaawa. "Ano naman ang masama sa suot ko, Aling Edna? Sumakit na kaya ang likod ko sa kakatahin nitong suot ko? Tapos papalitan ko lang?" Kasi ma'am." Hindi na niya pinakinggan pa si Aling Edna. Nag-hands up pa siya upang tumigil na ito sa pagsasalita. Agad na siyang bumaba ng hagdan dahil excited na siyang makalabas sa isla. Sa opisina na siya dediretso mamaya kapag nakapuslit siya. Nakaupo sa couch si Miko habang nagbabasa ng newspaper sa sala. Mahigit 1 oras na siyang naghintay sa dalaga, ngunit hindi pa rin ito bumababa. Nababagot na siya dahil ang tagal nitong magbihis. Mabuti na lang at wala siyang masyadong trabaho sa opisina dahil naubos na niyang pirmahan ang lahat ng dokumento kahapon.
Sa guest room na lang siya kanina nagbihis. Dahil alam niyang hindi pa sanay ang dalaga, magbihis kapag nandyan siya. Let's go? Unti-unti niyang binaba ang hawak na dyaryo nang marinig ang boses ng dalaga na ngayon nasa harapan na niya. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ramdam niya ang biglang pagkulo ng kanyang dugo paakyat sa kanyang ulo nang makita ang suot nito. Nagtatagis ang kanyang mga bagang at pilit pinipigilan ng sarili na huwag magalit. Katulad talaga ng babaeng to ang kapatid niya kapag manamit. Sa lahat ng pinakaayaw niya at lagi nilang pinag-aawayan ng kanyang kambal ay ang pananamit nito na parang luwa na ang dibdib dahil halos kalahati na ng umbok ng dibdib nito ay gustong lumabas. Bumaba ang tingin niya sa hiwa ng damit ni Jillian sa gitna ng halos kita na ang parte ng kanyang mapuputing hita. Kung dati kaya pa niyang kontrolin ng sarili kapag sinika ang kambal niya na may suot noon. Ngunit ngayon naninikip na ang kanyang dibdib sa sobrang pigil ng kanyang galit. Ngayong ang babaeng to na ang nagsusuot ng ganon. Change your clothes! Dumagundong ang kanyang boses dahil sa lakas ng kanyang sigaw kay Jillian. Sinabayan pa niya ito ng pagsenyas ng kanyang kamay na nakaturo sa silid niya sa itaas. Naiirita si Jillian dahil sa biglang pagsigaw ni Miko sa kanya. No! Ayoko! Pinaghirapan ko kaya ng 1 oras ang damit na to, tapos ipapahubad mo lang sa akin? No way! Mas lalong uminit ang dugo ni Miko dahil sa naging sagot ng dalaga sa kanya. Change your clothes. If you don't want me to take that off your body, myself. Mariin ngunit halata pa rin ang pagpipigil sa galit ng boses ng binata. Hindi pa rin nagpatinig si Jillian. Ayaw niya magsuot ng Maria Clara na damit. Makakasagaba lang yun sa plano niya mamaya. Paano kung masabit pa yun sa mga matutulis na bagay? Galit na rin niyang sinigawan ng binata sa harapan niya. Change your clothes if you want. Don't bother me about what I wear because first of all, you're not my boyfriend. Panay ang sign of the cross ni Aling Edna habang nakakubli sa malaking vase sa itaas na lagpas sa height niya. Mabuti na lang at makapal ang halaman sa loob ng vase na yon, kaya hindi siya madaling makita. Kanina pa siya nakamasid sa dalawa sa ibaba habang nagsisigawan. Kanina pa rin ang dasal niya na sana'y hindi sila madamay sa World War II ng dalawa. Alam niyang galit na ang kanyang amo dahil pulang-pula na ang mukha nito. Lalong sumiklab ang apoy sa puso ni Miko sa sobrang galit nang marinig niya ang sagot ng dalaga sa kanya. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na wala siyang karapatan upang diktahan ang dalaga dahil hindi siya nito boyfriend. Galit niyang binuhat muli si Jillian paakyat ng hagdan at pinasok sa loob ng silid niya. Agad na bumungad sa kanyang nakakalat na mga damit nito na binili niya kaninang umaga habang natutulog pa ito. Mabilis niyang sinara ang pinto at ibinaba ang dalaga. Akmang huhubarin na niya ang suot nito nang tumakbo ito papasok ng banyo. Mabilis naman ang kanyang mga kamay na yumakap sa likuran nito bago pa ito tuluyang makapasok sa banyo. Nanggigigil siya sa babaeng to. Sa kabila ng galit niya, naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya magawang saktan ng dalaga. Habang nakayakap siya sa likuran ni Jillian, ibinao niya ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga at inamoy ang mahalimuyak na bango nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang galit na humupa habang nakayakap pa rin siya sa likuran nito. Mas lalo niyang isiniksik ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga at inamoy-amoy doon upang mawala ng tuluyan ang galit niya. Samantala, hindi alam ni Jillian sa sarili kung bakit nakaramdam siya ng kakaibang init na nabubuhay sa loob ng kanyang katawan nang maramdaman niya ang higpit ng yakap ng binata sa kanya. Dati yumayakap din sa kanya si Neil na boyfriend niya, ngunit hindi pa niya nararamdaman ang ganitong klase ng pakiramdam. Ang lalaking yumayakap ngayon sa likuran niya ay kakaiba ang dating para sa kanya. Pakiramdam niya ay ligtas siya kapag nakayakap ito sa kanya. Mas lalo pa siyang tumingkayad at binigyang laya ang lalaki sa pag-amoy sa kanyang lieg. Aaminin niyang nagustuhan niya ang ganitong pakiramdam na binabalot ang kanyang buong katawan ng mga maiinit na yakap ng binata. Maya-maya pa'y naramdaman na niyang nakaharap na siya sa binata habang ang mga kamay nito ay nanatili pa ring nakayakap sa baywang niya. Muling nagtama ang kanilang mga mata ng matagal hanggang sa sabay na bumaba ang kanilang tingin sa labi ng bawat isa. Do you know that gustong-gusto kitang halikan? Pabulong na wika ni Miko sa kanya at muli na naman siyang nadadarang sa nakakahumaling na bango ng hininga nito na may kakayahang magpainit sa kanyang buong sistema. Kung hindi lang ito nakayakap sa kanya,
Siguro'y bigla na lang siyang natumba. Dahil pakiramdam niya ngayon, wala nang lakas sa mga tuhod niya. Dahil sa kakaibang sensasyong pinaparamdam nito sa kanya. Sobrang lapit nga ng mga labi nila sa bawat isa. At anytime, bibigay na talaga ang bandera niya. Bakit ba ganito kalakas ang epekto ng lalaking to sa kanya? 2 araw pa lang siya dito, ngunit parang unti-unting nahuhulog ang loob niya sa binata, na alam niyang walang puso, kaya hindi ito marunong magmahal. Akmang itutulak na niya si Miko, nung humigpit lalo ang yakap nito sa kanya, at tuluyang pinaglapat ang mga labi nila. Sobrang lambot ng mga labi nito, na kahit siya hindi niya mapigilan ng sarili, ni hindi gumante sa mga masasarap na halik nito. Mainit ang halik na ginawad nito sa kanya, na ginantihan naman niya. Dahilan upang matagal na magkahinang ang mga labi nila sa isa't isa. Matapos magkahiwalay ang kanilang mga labi, maramdaman siyang tinitigan ni Miko. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isipan nito. I want you to change your clothes, my angel. I don't want many men to see this and this. Bigla siyang napasinghap nang hipuin nito bigla ang ilang parte sa kanya. Napaigdad pa siya ng masagi ng palad nito ang umbok ng harapan niya. Muli siya nitong siniil ng halik sa labi bago pinakawalan. Napaawang ang kanyang mga labi habang nakatingin sa binata. Kahit kailan talaga, hindi siya mananalo sa halimaw na to. Nakita niya itong pumipili ng mga damit na ipapasuot sa kanya. I want you to wear this. Malambing nitong sabi sa kanya at muli siyang siniil ng halik sa labi. Para bang yun ang paraan niya para hindi magalit sa kanya. Ginawang calming pills na ni Miko ang labi ni Jillian sa tuwing nagagalit sila sa isa't isa. Nagmamaktol namang kinuha ni Jillian ang damit mula sa kamay ni Miko at tinungo ang banyo. Ngunit hindi pa naman siya nakakapasok nang muli na naman niya itong narinig na nagsalita. I want you to get dressed right here. What? Gulat at naiirita na naman niyang tanong sa binata. Nang naramdaman ni Miko na parang nagagalit na naman ng dalaga, ay mabilis niya itong nilapitan at muling siniil ng halik sa labi. Mabilis namang huminahon ng dalaga habang nakatingin sa kanya na parang gusto pang magreklamo. Naintindihan niya kung bakit ito nagagalit dahil lalaki siya at nahihiya itong magbihis sa harapan niya. Okay, I'll turn around. Just get dressed here. Sinabayan pa niya ito ng paghalik sa noo ng dalaga upang hindi ito magalit sa kanya. Agad na siyang tumalikod dito upang makapagbihis na ito. Lihim siyang napapangiti dahil ngayon niya lang na-realize ang mga pinagagagawa niya mula pa kanina. Napagtanto niya na nawawala ang galit nila sa isa't isa sa isang halik lang. Napailing na lang siya habang binabalikan ang mga mainit na tagpo nila ng dalaga kanina. Oh, ano namang iningiti-ngiti mo dyan? Agad siyang lumingon sa dalaga matapos marinig ang sinabi nito. Oh, loko! Agad siya nitong sinampal dahil nakita niya ang ternong pula na panty at bra nito na suot. Muli siyang tumalikod habang himas-himas ang pisngi niya na nasampal ng dalaga. Akala niya tapos na itong magbihis dahil tinatanong niya kung bakit siya nakangiti. Yun pala'y nagbibihis lang ito, pero siya ang binabantayan kung lilingon ba siya o hindi. Napakamot si Mike sa batok niya. Mula pa kahapon, puno na ng sampal ang mukha niya sa babaeng to. O ayan, tapos na. Nakangiti nitong wika sa kanya na parang hindi siya nito sinampal. Masama ang loob niya na umupo sa kama. Gusto niya talagang tirisin ng babaeng to dahil ang bilis talaga ng kamay nito sa pagsampal sa kanya. Parang nahulaan naman ni Jillian ang biglang pag-iba ng timpla ng mukha ni Miko. Nilapitan niya ito at hinimas ang namumulang pisngi ng binata na sinampal niya. Oh, sorry na. Ikaw kasi Alam mo na nga nagbibihis pa ako, di ba? Halika na. Ngunit wala pa ring plano ang binata na tumayo. Nagtatampo pa rin ito. Ay naku, bahala ka na nga. Ako na lang ang aalis. Magdasal ka na lang dyan. Naiirita niyang wika sa binata dahil sa kadramahan nito sa buhay. Ngunit hindi pa man siya nakakatalikod, ay hinila na nito ang kamay niya dahilan upang mapaupo siya sa kandungan nito. My sweet angel, do you really not know how to appease my anger? Naiinis nitong wika sa kanya at halata niya ang galit sa mga mata nito. Then, what do you want? Naiirita niyang sagot sa binata dahil hindi niya naman alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Kiss me. Agad siyang natigilan dahil sa sagot nito.
Bumaba ang kanyang tingin sa mga nangaakit na labi ng binata. Hindi niya alam kung bakit parang may magnet ang labi nito. Dahil dahan-dahan din niyang tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Matagal ang halik na yon hanggang sa kusa nang naghiwalay ang kanilang mga labi upang makalanghap ng hangin. Sabay silang nakangiting dalawa na lumabas ng silid habang nakaakbay si Miko sa balikat ng dalaga. Napaawang naman ang labi ni Aling Edna nang madaanan lang siya ng dalawa. Parang may mga sariling mundo pa ang mga ito dahil hindi man lang siya napansin kahit sobrang laki niya. Anong klaseng kasamaan kaya ang sumanib sa dalawa? Bakit biglang nag-iba ang timpla ng hangin? Pwede ba akong dumaan muna sa opisina? Marami pa kasi akong dapat natapusin ng mga accounts na hindi ko pa na-endorse sa kasama ko. Nakatingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan habang kinakausap si Miko. Sa front seat siya nakaupo dahil yun ang gusto ng binata. Baka daw kasi hindi siya nito mabantayan ng maayos kapag hindi siya tumabi sa kanya sa driver seat. At bigla na lang niyang maisip na tumadon. Nasa kalagitnaan sila ng traffic sa EDSA, kaya nagkaroon si Jillian ng pagkakataon upang kausapin si Miko. Nagbabaka sakali siya na payagan siya nitong mag-report sa kanyang opisina. Dahil parang maganda naman ang mood ng binata. No, malilate na tayo sa kumpanya ko. May emergency board meeting pa ako mamayang 10:00. Seryoso niyang sagot kay Jillian na para bang final na yung sinabi niya at hindi na magbabago pa kahit anong gawin ng dalaga. Nakita kaagad ni Miko ang paghaba ng nguso ni Jillian nang mapatingin ito sa kanya. Kung ganon, huwag mo akong sisisihin mamaya. Kung gagawa na naman ako ng mga bagay na hindi mo magugustuhan, pinapaalala ko lang sa'yo, kung may sayad yung utak mo, mas lalo na ang utak ko. Parang gusto na namang sakupin ni Miko ang nguso ng dalaga habang hindi ito tumitigil sa kakangalngal sa kanya. Parang pinaglihi sa inahing bibi ang nguso nito habang nagsisermon sa kanya. Sumulyap si Miko sa traffic lights at 2 minutes pa bago ito mag-go signal. Binalingan niya muli ang dalaga na patuloy pa rin sa kakangalngal. Itabi mo na yung kotse mo at ako na lang ang pupunta sa opisina ng mag-isa. Kung ayaw mo, tatalon ako. Nanggigigil na naman si Miko na biglang sinakop ang mga labi ng dalaga upang tumigil na ito sa kakabunganga sa kanya. Nang maramdaman niyang gumaganti ang dalaga sa mga halik niya, ay agad niya itong binitawan upang sadyang mabitin ang dalaga sa mga matatamis na halik niya. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makitang namumula na ang dalaga sa sobrang pagkapahiya. My sweet angel, if you don't stop talking, I won't hesitate to do it to you right now, inside my car. I will not hesitate to give you my everything, and I will make sure that you will never forget that love with me. Baliw! Singhal ni Jillian sa binata. Bigla niyang na-imagine ang mainit na tagpo nilang dalawa, sakaling gagawin nga yun ng binata sa kanya. Agad nito mahimik si Jillian at hindi na umimik pa dahil sa sinabi ni Miko. Malutong ang halakhak na pinakawala ni Miko nang makita ang nagpipigil ng galit sa mukha ni Jillian. Tamang-tama naman at nag-go signal na ang traffic light, kaya niya muling tinapakan ng gas pedal at tinuon ang mga mata sa gitna ng kalsada. Nagpupuyos ang kalooban ni Jillian habang pasulyap-sulyap sa halimaw na katabi niya. Panay pa rin ang pangiti-ngiti nito kahit nakatuon ang mga mata niya sa kalsada. Para talaga siyang baliw, nakakainis. Usal niya sa sarili habang palihim na inirapan ng binata. Hindi naman nakatakas sa pandinig ni Miko ang binubulong-bulong ni Jillian sa sarili niya. Dahilan upang nagpalatak na naman ito ng tawa na lalo namang kinainis ng dalaga. Gayunpaman, napapansin niya na mas lalo nagiging gwapo ang binata sa paningin niya kapag tumatawa ito. Pure ang kanyang mga ngiti, lalo na sa malalim na dimple nito na siyang paborito niyang tignan sa binata kapag hindi ito nakatingin sa kanya. Dagdagan pa ng mga mapuputi at pantay-pantay na ngipin na kahit sinong ngingitian niyang babae ay hindi pwedeng hindi nakatulala sa kanya. Sige lang, magpakasaya ka muna ngayon. Mamaya ako naman. Sa loob-loob ng dalaga, binaling na lang niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana at pinanood ang bawat tanawin na madaraanan ng sasakyan nila. Hindi nagtagal ay huminto sila sa tapat ng pinakamataas na building ng Valdalion International Corporation. Tinanggal ni Miko ang kanyang seatbelt at bumaba ng sasakyan. Akmang iikot siya sa kabila upang pagbuksan ng pintuan ng dalaga nang maunahan siya nito. Mura niya sa sarili
nang makita niyang mabilis na tumakbo ang dalaga upang makatakas sa kanya. Nakapamewang na nilingon ni Miko ang kanyang mga tauhan. Nakakaparada pa lang din ang kanilang sasakyan dahil nakasunod din ang mga ito sa kanila kanina. "Chase her!" Sigaw niya sa mga ito nang bumaba ng kanilang sinasakyan. Mabilis namang tumalima ang mga ito at patakbo na hinabol ang dalaga. Parang lalabas na naman si Miko sa balat niya habang tinitignan sa malayo ang daan na dinaraanan ni Jillian. Alam na niya kung saan ito pupunta, sa Monolithic Engineering, na mga 5 building lang ang pagitan mula sa kumpanya niya. Agad niyang tinawagan ang may-ari ng kumpanya ng Monolithic habang ang kanyang isang kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. "Hello, Charles." "Hello, bro. Iniimbitahan mo na ba ako sa kasal mo kaya mo ako tinawagan?" Pangaasar sa kanya ng kaibigan niya sa kabilang linya. "Sira, kailan lang ba ako nagkaroon ng hilig sa mga babae?" Naiirita niyang sagot dito. "Oo nga pala, nakalimutan kong wala ka nga palang hilig sa mga babae. Kung ganoon, bakit ka napatawag?" "I want my woman to resign from your company right now. I will go there to pick her up." Agad na pumantay ang ilong at nguso ni Charles nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Nagtataka siya dahil kanina lang nito sinabi na wala siyang hilig sa mga babae. Ngunit ngayon sinasabi sa kanya na susunduin niya ang babae niya dito sa kanyang kumpanya. At sino naman kaya sa mga empleyado niya ang maswerteng nakakuha ng atensyon ng kanyang kaibigan? Parang nabibingi siya sa sinabi nito, kaya niya ito muling tinanong. Wait. Sino bang babae ang sinasabi mo? Teka, kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga tauhan ko?" "Ano ba, Charles?" Tanging sagot ni Miko sa kaibigan. At nagmamadali na nitong pinatay ang tawag. Nakakunot ang noo ni Charles na lumabas ng kanyang opisina at pinuntahan ng bawat departamento ng kanyang kumpanya. Nauna siyang pumunta sa finance department dahil marami siyang mga magagandang empleyado dito. Baka isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ng kanyang kaibigan. Inikot ng kanyang paningin ang buong silid ng finance department at nahagip ng kanyang paningin si Jillian na ngayon niya lang nakita dahil absent ito kahapon. Ito ang babaeng empleyado niya na madalas niyang asarin dahil namumula ito kapag nagagalit. Minsan ay hinaharot pa niya ito dahil lumalaban sa kanya. "Jillian!" Tawag niya sa dalaga. Agad namang tumayo si Jillian mula sa pagkakaupo at lumabas sa kanyang cubicle. Nahihiyang lumapit ito sa kanya. "Were you absent yesterday?" Istrikto niyang tanong sa dalaga. Yes sir. Sumakit kasi ang tiyan ko kaya hindi ako nakareport." Pagsisinungaling ng dalaga. Bumaba ang tingin ni Charles sa kamay nito na mayroong sugat. Agad niyang hinawakan ang kamay nito upang tignan kung anong nangyari sa kamay ng dalaga. "What happened to your hand?" Hindi pa man nakakasagot ang dalaga nang biglang may humatak sa kanya upang ilayo sa boss niya. Nagkasalubong ang mga kilay ni Charles habang nakatingin kay Miko na tinatago ang dalaga sa likuran nito. Hindi kayang i-absorb ng utak niya na ang babaeng tinutukoy ng kaibigan pala niya ay si Jillian. Umangat siya ng tingin at nakita niya ang namumuong galit sa mga mata ng kaibigan niya. Wait, nagsiselos ba siya? Ngunit hindi pa man nasagot ng utak niya ang tinatanong ng kanyang sarili nang marinig niya itong galit na nagsalita habang nakatingin sa kanya. "I just informed you that she will be leaving your company. I didn't say you had to hold her hand as well." Hindi na hinintay pa ni Miko na sumagot ang kaibigan niya. Agad na niyang hinila ang kamay ni Jillian palabas ng finance department. Subalit hindi pa sila nakarating sa glass door nang pursahang kinagat ni Jillian ang kamay ni Miko. Dahilan upang mabitawan nito ang kamay niya. Nagtatagi sa mga ngipin ng binata sa sobrang pigil ng kanyang galit na binalingan ng dalaga na ngayon ay galit din habang nakatingin sa kanya. "Umalis ka kung gusto mo. May sarili din akong trabaho at wala kang karapatan na diktahan ako dahil buhay ko to." Singhal ng dalaga sa binata. Dahilan upang mapaawang ang labi ng lahat ng mga empleyado sa loob. Hindi yata alam ni Jillian na ang lalaking kaharap at sinisigawan niya ngayon ay ang lalaking kinakatakutan ng lahat. Maging ang boss nila na si Charles ay walang lakas ng loob na galitin ng kaibigan dahil alam niyang wala itong puso kapag nagagalit. Ngunit si Jillian ay parang sanay na kapag ginagawa ang mga ganyang bagay sa harapan ng lalaking kinakatakutan nila. "Don't stop insulting me here, or I'll have to deal with you in a way that you won't like." Pabulong ngunit madiin na pagkakasabi ni Miko, malapit sa tenga ng dalaga. Ramdam ni Jillian sa boses ng binata
na pinipigilan lang nito na huwag magalit sa kanya. Gayunpaman, kahit anong kontrol niya ng kanyang emosyon, nangingibabaw pa rin ang galit niya sa binata. Iwan mo na ako dito. Marami pa akong dapat natapusin. Mahina niyang sagot kay Miko. Umaasa siyang pakikinggan siya nito sakaling hinaan niya ang boses niya. Ngunit ang kasunod na sinabi ng binata ang siyang pumukaw muli ng tantrums niya. No, you will come with me right now. I bought you, so I'm still the one to follow, and you don't have the right to decide for yourself. Final nitong sabi sa kanya. Saka siya muling hinawakan sa kamay na agad namang kinairita niya. Agad niyang sinipa ang paa ni Miko, dahilan upang mapatigil ito sa paghila sa kanya. Bahagyang yumuko ang binata at nakita nito na nagmarka ang talampakan ng heels ni Jillian sa itim na slacks niya. Galit niyang tinignan ng dalaga, na ngayon ay nagpupusok na sa galit habang inangalngalan siya. Bakit ba ang hirap mong makaintindi? Ayokong sumama sa'yo, di ba? Umalis ka na kung... Hindi na natapos si Jillian kung ano pa saan ang gusto niyang sabihin dahil agad na sinakop ng binata ang mga labi niya. May kasamang parusa ang halik nito sa umpisa. Ngunit unti-unti niyang naramdaman na may kasamang panunuyo ang paraan ng halik nito, na tila ba hinihikayat siya na sumama na. Nang maramdaman ng binata na nadadarang na si Jillian sa mga halik niya, ay mabilis niya itong binuhat palabas ng finance department upang hindi naman laban pa. Matagal nang nakalabas ang dalawa, ngunit si Charles ay hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan niya. Kahit ang mga empleyado niya. Sir, boyfriend po ba ni Jillian ang gwapong boss ng Valdelion Corp? Nakakainggit naman. Matagal ko na sanang crush yun eh, kaso hindi man lang sumulyap sa mga babae. Si Jillian lang pala yung tipo ng babaeng gusto niya. Go back to your work. Singhal ni Charles sa mga tauhan niya bago bumalik sa kanyang opisina. Ngunit hindi pa rin nawawala sa kaisipan niya ang tungkol sa inakto ng kaibigan niya.